kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ayan, bago ko nga pala simulan yung aking video, isang malakas ang shoutout nga po pala kay Byjet Bremen. Bye, ingat ka lagi at makahanap ka na ng panibagong mong trabaho dyan sa inyong lugar. Ayan, so ingat lagi, bye. At asahan mo, nandito kami mga kaibigan mo. Nananalangin na sana makapasok ka na sa iyong panibagong trabaho. Alright mga kalyabe, so ito na nga, pinalitan na natin yung thermostat para sigurado na tayo. Pinalitan na natin siya ng genuine parts, brand new na thermostat. Tsaka ibabalik na natin to. Pati mga o-ring nito mga kalyabe, kasama po yan sa kanyang rebuilding kit. Anong function ng thermostat? Ayun kasi yung magkocontrol, ipipigil niya kapag ang init, para makontrol niya yung init ng makina. Kapag na-reach niya na yung init ng makina, mag-o-open si thermostat at magpupunta dito sa radiator para i-cool down ulit ni radiator. Tsaka babalik ulit sa makina. Magpipigil? Kagaya ng pagpigil niya sa Kagaya ng pagpigil niya sa akin. Sana all may pumipigil. May pumipigil. Ayan. At tips ko lang mga kalyabe, ito po pala yung ating ECU. Ayan. So dito naman, bukod sa ECU, itong ganitong mga klaseng sasakyan ay meron po siyang TCM. Ayan po yung kanyang TCM, Transmission Control Module. Ayan. So ito po, medyo napakamahal din po nito. Ingatan po natin na mapadaan tayo sa mga mababahang lugar. Kapag naka Ford Fiesta tayo, Ford EcoSports, yan, ingatan po natin. Tapos yung kanyang ABS, ayan. Isa rin sa pinakamadugong parte ng Ford kapag bumitaw. Kaya ingatan natin, katulad ng pagmamahal natin sa jowa natin, ingatan natin at alagaan para hindi na rin siya bumitaw sa atin. Oh. Di ba, Jer? Oo. Ayan. Ganun talaga yan. Pag nagmamahalan, Oh. Kailangan talaga yakapan. Kailangan yakapan. Oo. Hindi makawala. So, kung naalala ninyo, yung previous vlog natin, itong ginawa natin, pinalitan natin siya ng shock mounting. Ito kasi bumitaw dito, shock mounting dito sa loob. So, nahirapan sila sa paghanap kung saan talaga talagang naging dahilan ng pag-ingay. So, ayun na. So, habang inaantay ko pa yung aking timing tools dito para dito sa Ford Fiesta natin. Kasi ito mga kalyabe, note lang po, ito wala po kasi itong tinatawag natin na konya o stopper sa kanyang camshaft at saka sa crankshaft. So kailangan talaga ng special tools para dito sa pagta-timing. So inaantay-antay ko lang at nandun pa kasi sa ating tropa yung ating timing tool, hiniram. Alright, isang magandang gabi po sa ating lahat at ito nga, pag-uusapan po natin. So bakit kapag nag-overheat ang sasakyan ay kailangan natin talagang i-top overhaul. Ayan. So hindi lang top overhaul, kundi check din natin kung dapat bang palitan yung kanyang mga bearing, connecting rod bearing, main bearing at saka piston ring. So ano nga ba talaga yung pwedeng maaapektuhan kapag nag-overheat yung ating sasakyan? So dito mga kalyabe, dito natin itatakal ngayon. So dahil nga sa maraming nagtatanong about doon sa sasakyan ni Kuya Noli, so nag-overheat lang naman, bakit kailangan i-overhaul? Ayan. So yun mga kalyabe, kaya natin ginawa yon kasi una sa lahat, nagkaroon na siya ng bubbles sa kanyang reservoir.
Kung walang bubbles yun, ibig sabihin, takip lang ng kanyang reservoir or reserve water tank ang ating papalitan at i-check natin yung kanyang aux pan. Pero nang dahil nga doon sa magkaroon siya ng bubbles, so makikita nyo naman yan mga kalyabe. Nagkaroon na siya ng bubbles. Kapag nagkaroon na siya ng bubbles, ibig sabihin ay tinutulak na ng kompresyon natin yung pressure palabas doon sa ating tubig. Kaya nagkakaroon siya ng bubbles. Singaw, ibig sabihin nun, sumingaw na yung ating head gasket. So ano po ba ang pwedeng matatamaan doon? So una ay yung ating mga piston. Ayan. Sa piston natin, mayroon mga piston ring yan mga kalyabe. Kapag once na nag-overheat po ang ating sasakyan, yung mga langis na dumadaan sa ating piston ay maaaring mamuo or magiging oil sludge na siya doon at magpipigil doon sa ating mga piston ring para mag-i-stack up yon. So once na mag-stack up po yon, hindi na mag-o-open yon, yung dadaluyan ng langis. Kapag binalik pa lang natin ang cylinder head, hindi na natin pinalitan ng piston ring, ay maaaring magka-problema pa ulit. So dahil nga dahil ayaw na natin na mapagastos pa ulit yung may-ari, nag-decide tayo na i-check natin lahat. At para kung mapapansin ninyo doon sa vlog ni Kuya Noli, ay makikita ninyo na talagang stack up na yung piston ring niya, yung oil ring niya. So hindi na maikot. Dapat kasi nagagalaw-galaw yun mga kalyabe. Kapag yun ang mangyayari, maaaring manikit yung ating piston doon sa ating liner. Ayan. So ganun po yung ginawa natin. So tapos pangalawa, i-check natin yung ating bearing. Kasi pag nasubrahan naman ng overheat kasi, maaaring kakapit na rin yung ating mga bearing doon sa ating sigunyal or ating crankshaft. Right, so yan mga kalyabe. At yan lang naman yung aking sasabihin about doon sa gawa ng sasakyan na mga nag-overheat. At pag napaandar na natin, doon na po tayo mag-observe ulit sa kanyang aux pan. Kasi obserbahan natin kasi may tamang oras po yan para mag-automatic yung kanyang aux pan. Kung gumagana bang kanyang high speed or baka low speed lang ang gumagana. So kapag hindi gumana ang high speed ng aux pan natin mga kalyabe, automatic. Kapag malayo ang biyahe ay mag-overheat pa rin po tayo. Alright? Mga kalyabe, so ito na nga, katulad nga na sinabi ko sa inyo kahapon na yung ibabayad sa atin na sasakyan sa ginawa natin pala na kaya Toyota Hiace ay isa ding sasakyan. At ito po, ito si Busing, siya po yung may-ari. Ayan, shout out po sa kanila. So yan po yung may-ari ng panibago naman nating project. So magkaroon na naman tayo ng panibagong sasakyan. Baka sabihin nyo na, mayaman na ako. Hindi po. Ano lang mga kalyabe. Bali, yun lang daw yung pinaka-ibabayad niya sa akin. Kasi hindi niya na magagamit. Hindi nang gagamitin. Hindi nagagamitin. Oo, hindi nagagamitin. So, yan. At yun ang ibabayad sa atin. So, malaking bagay rin yun dahil marami-rami ang sakay nun. At pampamilya talaga. Ayan. So, yan si Busing. Alright. Yung kasama ni Busing, yung kanyang anak ay isa din pala siya sa little vlogger. Ayan si Bibi. Ano nga pangalan ng channel mo, Be? Alida's Adventure with them. Ano? Alida's Adventure with them. Alida's Adventure With them. with that. Yan. So Alida's Adventure with that. Follow nyo na lang din po. Ayan. Shoutout ka, Laida. Shoutout ka, shoutout. Yan, shoutout po sa kanya. Magaling po siya Dance. mag-dance. Puro dance ang kanyang content. Ayan, so sa mga bata dyan na mahihilig manood ng mga pangsayaw, ayan, pwede nyo natin siya panoorin. Alright. Ayan na mga kalyabe, magandang araw po sa ating lahat at magandang morning. So dito mga kalyabe ay dumating na nga po yung ating special tools na para dun sa gagamitin natin sa sasakyan ni Kuya Noli. So ito na mga kalyabe, dumating na. Magagawa na natin at matatapos na natin ang sasakyan ni Kuya Noli Vlog. Right. Ayan yung aking partner, dumating na rin. Good morning, Roger.
Good morning, umaga. Ayan. So ito mga kalyabe, ito na ang ating mga special tools, timing tools kung tawagin. Ayan. So yan ang ating gagamitin mamaya doon sa pagta-timing natin ng Ford Fiesta ni Kuya Noli Vlog. Ayan. So medyo pricey siya pero okay lang. At least kasi yung una natin ay nawala nga. So ito, bago na naman. Ayan. So kasi pag wala ito mga kalyabe ay hindi natin may timing na maayos yung ating Ford Fiesta. Kasi wala nga yung konya. Ayan. So inaantay lang natin at si Kuya Noli ay paparating na. So nandito na si Kuya Noli. So mabubuo na natin tong Ford niya. Yo, good morning. And yo. Maganda pa sa jowa niyo ang umaga namin ngayon. Oh ha? Alright. Ayan, so buksan natin muna yung hood para may timing natin ng maayos. Ayan, nagbubukas lang ako ng hood. So yan na po at magta-timing na nga tayo dito gamit yung ating mga special tools. Ayan, so kukunin ko na yung aking special tools. Ayan, ito para dun sa cam shop. Ito para dito. Ayan. So ito mga kalyabe, pag nakasentro na ito yung palatandaan na naka-timing na talaga siya. Ayan. Isisentro natin yan dyan. So yan ang magiging stopper niya para nakaka-timing talaga yung ating camshaft. At yung sa baba, ito yung gagamitin natin na stopper doon sa ating crankshaft. So baka malito kayo kung alin ang ita-timing natin mamaya. So dito papakita lang namin sa inyo. Right? Alright mga kalyabe, at ito na nga. So na-timing na natin. So ito yung inaantay natin na matagal dumating. Itong ating special timing tools. Ayan, so kung napansin niyo, na-timing na natin siya ng maayos. Kasi kapag wala ito at binaklas na natin ito, kasi itong kanyang dalawang BTI na to, BBTI. Ayan. So yan mga kalyabe ay hindi natin may timing ng maayos. So kung nakapansin niyo doon kanina sa ating video kay Kuya Noli Vlog, kung panoorin niyo na lang sa kay Kuya Noli Vlog, kung napansin niyo ay talagang malayo, 'di ba? So kung hindi natin inantay to, may tendency na mag-ingay ang ating makina. Mapapaandar natin siya ng maayos kasi ang dito sa likod pwede natin ma-improvise. Pero yung dito, yung variable valve niya ay hindi magta-timing na maayos. So yan, at doon sa baba may ita-timing din tayo doon na isa pa. So lalagay rin natin tong ating pinaka-special na stopper. Ayan, may tatanggalin tayo doon, gis lang yon sa ibaba. So papakita rin namin sa inyo. Right. Alright mga kalyabet, yan na nga, nakabit na nga natin yung kanyang mga timing belt tsaka yung kanyang mga intake. So hindi natin nakuha na ng mga video kasi hirap kasi, alam niyo naman, pag cellphone ang gamit, hirap talaga pag nandun ka sa ilalim. So ayan, so nakabit na natin at mamaya ay mapapandar na natin to. Ayan. So kakabit lang namin tong engine support. Pagkatapos niyan ay magkakabit namin ng pang-itaas. So madali na lang, mabilis na lang to. Mamaya mo na Jer, kabit yan Jer. Kasi mahirapan tayo dito magdukot mamaya sa stick gauge. Ayan. Alright, so yan mga kalyabe. So hihigpitan lang natin to muna. Okay. Ayan, so higpitan lang natin muna konti.
Dito, dali. Dito ko maghawak. Ayan. Ayan. So, pag mahigpitan na natin to, ay basic na lang ang mga gagawin natin pagkatapos nito. Mga abubot-abubot na lang, tapos start. Ilang minuto lang. Ayan, kung napapansin nyo, ligong-ligo na ako ng pawis. Oh. Ayan. Tingnan mo, pawis na pawis ko. Pwede na pagpigaan. Kasi masyadong masilan tong dukutan ng cord. Ayan, dukutan nito. So dito, alalay lang ang higpit nito. Hindi pwedeng sobrahan mo ng higpit kasi mababasag tong intake manifold, plastic lang to. Alright. Ayan. So, nakabit na natin yung intake. Sunod natin kakabit ay itong injector. Ayan. Common rail injector. Tapos ang tornilyo ng common rail injector ay kakaiba rin yan. Ayan. So kung napansin nyo, pang plastic. Ayan o. Pang plastic yan. Hindi pang totoo. Hindi pang totoo. Yan pala yun. Hi! Tingnan mo na laglag. Na-demoralize to. Hindi ko ma... Hindi yan. Yan! Mangin-hangin din. Ang umaga. Pasabaw mo na ulam natin. Kalabasa. Nagtinula. Ang palakas. Pampalakas tuhod. Ganun ba Kasi nag-chancel ka eka. Kailangan talaga. Chichen-sil din to eh. Kailangan kasi pag nag-tinsel ka. Kailangan pag nag-chichen ka, pati filter. Oo. Mahirap yung mag-tinsel ka na. Walang palit-palit. Walang palit pa. Mahirap kaya yung hindi nakapag-tinsel. Kung ang sasakyan niya, nag-overheat pag hindi nag-tinsel. Tao pa kaya. Yun. Kaya kayo dyan, yung mga OFW natin dyan, mag-change oil na kayo. Tawagin sa isang pobre magpa-change oil. Ilan? Nag-chancel kasi yan eh. Masarap mag-change oil. Ayan na po. Up next. Itong mga sensor. Sensor. At palitan rin po tayo ng spark plug dyan. 4. Aware. Yan mga sensor kahit pero baliktad.
walang problema dito. Ang problema. Kahit nga yung ano, nababaliktad eh. Nag-change oil. Pagchichinsil. Pastilan. Yan po ang palatandaan na malapit-lapit nang matapos. Nakakangiti na eh. Nasayahin na. Kanina walang imik eh. Seryoso pa. Seryoso pa tayo kanina gawa nga Madugo eh. madugo-dugo yung dukutan sa Hindi ka pwedeng ilalim. maligaw eh. Dito pa pala yun. Sukay pa rin. At syempre salamat doon sa mga nag-subscribe kay Kapobre. Ay, ayan, maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa akin. At sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na. Baka naman. Matindi ang pangangailangan. 10 ang anak. Der, mukhang nagkamalik-baliktad ako ng kabit ha. Nadidemoralize ata ako ha. Halagan na talaga Parang una yan eh, no? Parang, hindi ko alam kung yan ang una o yun. Kasi parang itong ano eh, Huli. huli eh. Parang ito muna takip eh. Hindi, Hindi mo na ba? okay na yan. Okay na yan. Itong tornilyo lang. Tornilyo lang. Oo. Kasi, mamaya hindi ko makabit to. Itong camshaft sensor. Ah. Ganun na talaga. Yan ang palatandaan ng over change oil. Oo. Iba talaga Ano na. Na-over. iba talaga pag nakakalbo na. Mm. Kaya kayo, magpahaba na kayo ng buhok. Para may nahawakan. 10 panganay pa naman. Binabuking mo ako ah. Ano kung booking? Ano may booking eh? Pinatago nga lang natin. Mamaya malaman ng mga viewers natin yan. Tatlo pa lang yung nare-reveal eh. May 7 pa. Yung kasama ko dati, sabi po kaya nakakalbo ako, yan ang hinahablot nila yung buhok. Kaya ganun pala napapanot. Yan ang pala tandaan na mahal na mahal. Kasi pag nagbobrotsa, ganun daw yun. Hingo hinahawakan kaya nakakalbo. Pag mahal na mahal kayo ng asawa. Lalo na pagka grabe yung romansya. Ganun pala yun. Masubukan nga natin mamayang gabi yan. Sa makina, change oil. Di daw masasarapan ng babae pagka walang brotsa. Ayan na po. Yan na po, baliktad ang kabit ko. Yan pala sa plastic na yan. Delikado rin sumingaw, no? Kasi ano nang pwede ito, patong din lang. Wala na. Iba na kasing iniisip. Kakabaro-baliktad na. Binabanggit niyo kasi mga brutsa-brutsahan na yan. Paano ba yung batang-bata pa ako? Di ano lang yan. Pampalipas ano lang yung gutom. Lupit. Ano muna? Para muna yung luwag. Dami rin pala buhangin. pag may ngumuwi, no? May ngumuwi na gasket, no? Leakage din pala. Yan yan.
Yung sabi ko sa iyo, pahuli yan eh. Ang kulit mo eh. Paano mo kaya matornilyo yung dalawa dyan? Sinabi ko na sa iyo eh. Sinabi ko na. Makulit ka ha. Baklas ka ngayon. Wala kayang umiwi. Walang tornilyo nito dito ra. Dito pala ito. Ha? Saan? Ito. Oh. Saan ba ito siya ngayon? Ay, spark plug muna natin dyan. O bago ko kabit yung timing cover. Spark plug. Ano natin yung ano muna, i-off muna natin. Okay na. Ha? Alright. Bah, tuloy-tuloy. Ayaw magpapindot. Alright mga kalyabe, at ayan na nga, nakabit na nga natin. At papaanda rin na natin. So, pinakuha ko lang susi sa bahay. Ayan, so double check lang tayo dito ngayon kung ano pa yung hindi natin na ikabit. Baka maikabit pa ng iba. Ayan. So far so good pa naman. Ayan, so nakakabit lahat. So, try natin to, paandarin ngayon. Aandar kaya? Bahala na, hindi naman akin to eh. Ayan, so kinantay lang natin na susi dahil na nando pa sa bahay. Susunog na eh. So ayan na mga kalyabe, masusunog na ata to, umuusok. Ito, buusok. Ayan, umaandar na. So one click, convincing. So normal lang na may usok yan kasi yung tambutsin niya ay nabasa ng langis. Ayan. So pandarin muna natin at obserbahan natin yung kanyang aux pan. Nakita mo wala ng bubbles. Ayan, so andarin na muna natin. Obserbahan natin kung mag-automatic yung kanyang aux pan at kung gagana yung kanyang high speed. Right, pwede na utangan. Pwede na ipangutang. Pwede na utangin sa kanya. Ayan, so umaandar na nga ang sasakyan ni Kuya Noli. Ayan, so alam ko inaabangan to talaga ng maraming nating mga kanoli dyan, mga kayo-yo-yo. Ayan, so ito. Tama nga sabi ni Kuya Noli, tiwala lang. Wala lang. Buti na lang no, nadala sa Tiwala. sa ihip-ihip lang na yung kumbaga naihipan lang ng Tiwala ba sa kainom ng 3 basong tubig? Di- tinawas-tawas lang. Ay ako napapansin ninyo, wala na siyang bubbles. Wala na siyang bula. Kasi nga maganda na yung lapat ng kanyang cylinder head, hindi na siya bingkong at wala na siyang tama. So alam ko at mayroon din nag-comment doon na dapat ay inobserbahan ko muna yung kanyang auxiliary fan. So yun mga kalyabe, kaya natin hindi ginawa yon dahil nakita na nga natin na nagbabubbles na dito. At sabi ko, pag buo na, saka natin obserbahan kung maayos bang function ng aux pan ng sasakyan nito ni Kuya Noli. So ito kaya pinapandar natin to para ma-observe natin kung maayos yung kanyang aux pan. So lagyan natin siya ng minutes, kung ilang minutes bago gumana ang pag-automatic niya. Kasi mag-automatic yan eh.
Tiwala lang talaga. Ayan. Tiwala lang. Lakas ng konti ng loob. Ayan. At shout out nga po pala sa riders na nag-deliver ng ating special tools. So ito kasi ang ating special tools. Ito kasi yung nagpatagal. So kung ito ay dumating kaagad, ay malamang maaga natin natapos yung sasakyan ni Kuya Noli. So napaka-importante at mahalaga yan. Importante lang, mahalaga pa. Walang hiya talaga to. Yun. Ayan. So, ayos na. Kasi kung wala yung timing guide natin na yon, may tendency na mag-ingay dito. Yung ating naigpitan mo dyan yung sa sa water pump. Ayan, tahimik ang andar. So napakaganda. Ayan, shout out kay paring Alison Doria diyan sa may Australia. So paring Alison, ingat lagi diyan. Nakaalis na pala yun? Oh, tagal na. 2 taon na ata. Magda 2 taon na. At kay Boss Jet Dreamin by Jet Dreamin, ingat ka diyan lagi sa iyong kinaroroonan at nawa makahanap ka na ng panibago mong trabaho. Ayan, so maraming pinagdaanan yung ating kung naalala nyo yung gumawa po ng aking intro at saka yung intro ni Kuya Noli tsaka kay Chong. Ayan, yun po si Jet Dreamin ay kaya pala matagal-tagal siyang nawala kasi may pinagdaanan pala siya na mga kumbaga masasabi natin na trials sa buhay. So, ayan, at alam ko by malalampasan mo yan. So, di halata na pumapasok yung tubig. Ayan, so shout out kila Ate May Santos at saka kay Tatay Eric J. Corpos at sa lahat ng ating Seward family dyan sa ibang bansa. Ayan, so ingat po kayo lagi. Kay Ate Mayra, Monkey Woman, kay Ate Talapoka. Ayan, sa Seward Team Chunky The Anothers at saka sa Kasangga Foundation, sa Seward Team Kalbo. Ayan, so ingat po tayo lagi. Ayan, lalong-lalo na si Daddy Nick. Daddy Nick, ingat lagi dyan sa iyong trabaho. So alam naman natin, di ba Kuya Noli, na binigyan talaga si Daddy Nick at saka dahil sa desidido siya na magkaroon ng pangalawang pagkakataon ng kanyang buhay. So yun. At hindi natin sukat akalain, Daddy Nick. Ayan, nakabalik ka na. Back to work ka na. So ingat lang lagi, Daddy Nick. At I love you. Kay paring Boss John, Travel Vlog. Ingat lagi dyan, paring Boss John. Ayan, at saka sa mga solid kanuli natin dyan, yo sa inyo. Yo! Ito, at maayos na naman to. So pwede na ilaban. So ito, kung napapansin nyo, wala na talaga siyang bubbles. Wala ka na makikitang bula-bula. Wala na talaga. Wala na, kaya pwede na akong mangutang. Wala na talagang bubbles. Wala na. Ano yan? Moisture. Moisture yan, moisture. Ito moisture yan. Singaw yan dito na init. Eh, mainit yan. Pag binuksan mo yan, may pressure yan. Oo. Hindi mo pwedeng bubuksan. Bulwak. Ayan, so inantay lang natin kung gagana yung kanyang aux fan o hindi. Kahit naka-off yung aircon, gagana. Gagana yan. So ayan na at napaandar na natin to yung kanyang sasakyan ni Kuya Noli. So mga kalyabe, huwag kayong magalit ha. Thumbnail lang po namin yun ni Kuya Noli. Yung Kuya Noli nagalit
Ayan na. Alam niyo na, title lang yun. Ayan. So ayan mga kalyabe at maayos na nga yung andar at naobserbahan natin. Ayan sa sabi na obserbahan natin yung high speed ng oxpan ni Kuya Noli. Ayan, so nakikita na, gumagana na. Ayan, so Ilang minuto, ilang ano tumaandar eh? hanggang mamaya, pagbalik na, dadali natin doon sa bahay. Ayan, so napakaganda ng andar. Ayos. Ayos. Pwede na mag-asawa ulit. Ayos na. Ayos na. Hindi ka kapag-asawa, isang sasakyan lang, wala na eh. Right, so yan mga kalyabe at hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong araw. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan, hanggang sa muli. Paalam!